Welcome sa aking channel. Ngayong araw ay nakatsadaan natin ang mga nagbabagang balita. Ibigyan natin ng komento at mga unsolicited opinion. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na dapat nating pag-usapan dahil lahat tayo ay apektado sa bagay ito. Umpisahan na natin. Minado, si House Public Order and Safety Committee Chair Rolando Valeriano, nakakahiya na. Nakakagali ko yun. Nakakasuko nga ang tempo yung ganitong sistema ng korupsyon. So, imagine mo habang binabaha yung taong bayan, may ilang mga opisyal, may mga negosyante na pinagkakakitaan pa ito. Sa presentasyon ni Senador Ping Lacson kahapon, tahasan niyang pinangalanan ang dalawang tauhan ng DPWH sa Bulacan na kumukubra na nga sa mga proyekto abay may ganapang magkasino. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan ng magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez na pag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagkat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Mga kababayan, mukhang mali ang kursong kinuha natin dahil dapat pala tayo ay nag-engineer at pumasok sa DPWH dahil nandun pala talaga ang pera. Hindi na uso ang tambay to riches ngayon. Uso na ngayon ang contractors to riches. Nandun ang pera di ba? Malaking kurakot, malaking makukuha natin. Lahat tayo yayaman. O, tingnan yung itsura nitong dalawang to, di ba? Halatang nabusog. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. 150 million sa isang gabi. Samantalang yung iba nating kababayan, hindi man lang alam kung saan kukuha ang ipangkakain para sa hapunan, tanghalian o agahan. Diba? Pansinin natin ang ganitong klaseng galawan, ang ganitong klaseng kawalang hiyaan, kung sino ba talaga ang nakikinabang sa mga proyektong ito. Taong bayan ba talaga o iilang mga tao lamang? Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming may tuturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Mahalata naman natin na ang Bulacan talaga isa sa pinaka may maraming anomalya pagdating sa mga flood controls. Kasi alam naman natin na konting ulan pa lang, babaha na sa Bulacan. Ngayon, alam niyo na kung bakit. Kasi halos lahat ng mga projects ay ghost projects. Diba? Kung meron mang nagawa, sa tingin ko, substandard ang mga to. Ngayon, nasaan na ba si Engineer Henry Alcantara? Si Engineer Alcantara ay nag-serve sa District Engineering Office sa Bulacan 1st District under DPWH Regional Office Region 3. Okay? So, natanggal siya sa pwestong ngayon. Nalipat siya noong June 2025 as OIC Assistant Regional Director of DPWH Region 4A, Calabarzon. O, diba? Ikaw na nga ay isang incompetent na tao, ikaw na nga ay isang kurakot na tao, hindi ka pa nila inalis, nilipat ka lang nila sa ibang lugar. Ngayon, pansinin natin kung ano ang nangyayari ngayon sa Region 4A. Tingnan natin ang Rizal, Cavite, yung mga ganyang lalawigan. Tingnan natin, baka yan ang sumunod sa yapak ng Bulacan. Ngayon, nasa na si Engineer Bryce Hernandez. Okay? Dinescribe ni Senador Ping Lacson as the new district engineer ng Bulacan kasi siya ang nag-succeed kay Engineer Alcantara. So, inalis din naman siya sa pwesto. Yun nga lang, wala na tayong balita kung saan siya nilipat or nilipat ba talaga siya o hindi na. So, ang pag-aakusa ni Senador Ping Lacson kay Alcantara at Hernandez bilang isang key figures or kingpins pagdating sa Ghost at Substandard Flood Control Project Syndicate na nag-ooperate sa Bulacan. Ngayon, syempre, sa sobrang tindi ng aligasyon nito, nakatanggap itong dalawang to ng public scrutiny at mas matindi pa ngayon ang ginagawang investigasyon sa mga irregularidad sa probinsya ng Bulacan. Ngayon, tingnan natin kung ano ba talaga ang mangyayari sa dalawang to. Papanagot ba itong dalawang to o hindi na? Sana naman mapanagot dahil hindi lang 3 piso, 5 piso, 10 piso, 1,000, 20,000 ang nagastos at kinuha ng mga taong to.
milyon-milyong piso. Kung kaya nila magpatalo ng 150 million sa isang gabi, imagine niyo na lang kung magkano talaga ang lahat ng nakuha, kinita ng mga taong ito. Di sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pag-balljack sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wawa Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Sa pahayag na to ni Senador Villanueva, ito ay maaaring gawing straw ignorance. Ano ba ang straw ignorance? They shield themselves by acting like they didn't know or directly order something, even though they might have set the conditions, benefited, or quietly allowed it. Pwede rin itong maging deflection fallacy. Instead of addressing the real allegation, they steer the conversation into a technical corner that makes them look clean. Did I ever ask you to do X? But doesn't resolve the actual concern. Pwede nating sabihin na ganito nga talaga ang ginawa ni Senador Villanueva, pero hindi naman natin masasabi na meron talaga siyang kinalaman or naghuhugas ba talaga siya ng kanyang kamay. For the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Kahapon, Kung tatanungin kung may posibilidad ba nakasama si Senador Villanueva sa mga ghost projects sa Bulacan, malinaw ang sagot batay sa mga lumabas na impormasyon. Wala pang ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Una, sa mismong Senado, tinanong pa niya si DPWH Secretary Bunoan, did I ever lobby for any flood control projects? Sagot naman ni Bunoan, wala siyang matandaang kahit anong lobby mula kay Villanueva. Malinaw na distansya ang posisyon ng senador. Pangalawa, siya mismo ang nagsabing iniimbestigahan niya ang mga aligasyon tungkol sa ghost projects sa Bulacan. Ibig sabihin, ang tindig niya ay paghahanap ng sagot, hindi pagtatago. Pangatlo, itinanggi rin niya na may relasyon siya sa mga kontratista na sangkot sa issue. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya nakialam, hindi siya naglobby, at wala siyang hawak na flood project. Ngayon, hindi rin natin pwedeng kalimutan na may nakaraang kaso siya tungkol sa misuse ng pondo noong kongresista pa siya. Pero ibang issue yon at walang kinalaman sa flood control projects ng DPWH. Sa ngayon, base sa mga ulat at testimonya, walang direktang koneksyon si Senador Villanueva sa ghost flood control projects sa Bulacan. Ang nakikita natin ay malinaw na pagtatanggi at sa halip, nakikiisa pa siya sa investigasyon para malaman kung sino ang tunay na nasa likod ng mga anomalya. Kung may lalabas mang bagong ebidensya, ibang usapan na yon. Pero sa puntong ito, hindi patas na idikit siya agad sa kontrobersiya dahil sa nakita nating video na mukhang nagmamalinis siya, naguhugas kamay siya sa issue ng flood control sa Bulacan. No, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Kahapon, matapos ang expose ni Senator Panfilo Lacson sa mga ghost projects sa Bulacan, mariing kinundina ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga maanumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano. Yes. Marami rin ako nireject na mayor ako. Tinawag ni Senator Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyon-bilyong pondo na inilaan sa flood control na maaari anyang meron din sa iba pang infrastructure projects. This is nothing less than a grand robbery of our nation. To the highest level na korupsyon din kung isalarawan na Senator J.B. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parikoy ng Abante, kahit anya ang Diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Ay, impyerno levels na ito. Impyerno levels na ito. Kademonyohan na po ito. Baka wala nang espasyo eh. Puno na. Baka nga si Satanas matakot sa kanila.
Grabe ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Naglalabasan na ang baho ng mga congressman, ng mga kontratista, ng mga engineer sa DPWH. Ngayon, ang iaasahan na lang natin ay ang political will ng ating mga politiko, lalo na ng ating Pangulo, na habulin, ipakulong, bigyang hustisya ang kawalang hiyaang ginawa ng mga taong to sa ating bayan. Yun lang. Salamat.